ito na, mga kababayan ko. Kanina po ay balikan po natin yung usapin ng nalaman natin dahil nagulat tayo na itong si Ramil Madriaga pala, mga kababayan, ay isa ring member ng Iglesia ni Cristo. Tama? At hindi na tayo nagtataka dahil mga kababayan, mukhang itong Iglesia ni Cristo, hindi ko nila lahat pero parang paboritong-paborito talaga ng mga Duterte. Mga kababayan, sabi nyo nga kanina imposibleng hindi naambunan, imposible na walang kinalaman ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, sa mga Duterte, at bakit ganun na lang sila sumunod kapag itong si Sara Duterte ay nanggaling sa ibang bansa, nakipagkita sa pamunuan, mga kababayan, bigla na lang magkakaroon ng rally. Okay? Kawalang galang na sa inyong lahat, mga kababayan, lalo na po sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ha. Hindi ko po kayo binabanatan dahil pinipersonal ko po kayo, hindi po ganon. Mga kababayan, ito po, pakinggan natin itong mga pahayag kanina dito kay Ramil Madriaga. Around 2023 po, nung magsimula na siyang atakihin at siraan daw sa programa ni Atty. Harry Roque dahil nga nagsimula na yung demanda ng mga land, yung mga farmers dun sa Bataan, sinamahan ni Ramil na magsampa ng kaso sa Ombudsman against Atty. Roque for falsification and Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Doon na nagsimula yung... Balikan lang natin ito, mga kababayan. Alam ko narinig nyo na po to paulit-ulit, pero gusto ko lang i-emphasize na itong si Madriaga ay isang miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Yung dumistansya na siya kay VP Sara dahil nga dinidemanda na siya mismo ng former presidential spokesperson na si Atty. Roque. Doon na lumamig yung kanilang samahan. Totally kumalas na siya ron nung time na yun. Opo. Okay, mga ka-GP Natics, bago po natin ipagpatuloy ito, ang iyong abang lingkod po ay humihiling po sa inyo, mga kababayan, nagmamakaawa. Kung maaari po, sa mga hindi pa nagla-like, baka mayroon pang hindi nagla-like dyan o nakalimutan ninyo, mga kababayan, wala pong bayad yan. Paabutin nyo lang po ng 100, okay na po ako dyan. Malaking tulong na yan, mga kababayan, para maibalik po. Mabigyan ulit tayo ng pagkakataon sa algorithm ni YouTube para tayo po ay mai-recommend muli. Thank you. Attorney, napakadaming bombshell ng etong affidavit ni ni Ramil Madriaga. Wala pa po ba siyang natatanggap na threat to his security and life? As we based on our discussion on December 8, wala naman po. Sabi niya nga, doon sa may BJMPO kasi, magkakasama sila ng co-accused niya sa isang selda. Okay. So sabi niya, attorney, ang worry ko lang pag biniyak or in-split yung grupo namin, doon ako kakabahan. Pero as long as na magkakasama sila ng co-accused niya, safe naman po siya. Kasi yung mga co-accused niya po, kapwa niya rin iglesia daw po. So secured naman po siya. At hindi naman po siya basta hinaharap ng BJMP kung hindi niya approvean kung sino yung bisita niya po. Okay, mga kababayan, dito tayo magsimula. Okay, itong naratibo na to, para makumpleto lang yung narrative. Dito umamin na member po ng Iglesia ni Cristo itong si Ramil Madriaga, mga kababayan. Balikan po natin yung kwento niya sa mga Duterte. Nung naging siya po ay pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, balikan din natin yung panahon na ipinakilala siya ni Rodrigo Roa Duterte kay VP Sara Duterte, mga ka-GP Natics. Member po ng Iglesia ni Cristo, tandaan po natin. Pero ang trabaho ni Madriaga ayon sa kanya, mga kababayan, ay kumukuha, 'di ba? Special yung yung trabaho niya . Hindi siya naka-payroll, mga kababayan, hindi siya empleyado. Okay, hindi siya empleyado. Kumbaga kasi pag sinabing empleyado, yan ay talagang open to public. Pag sinabing empleyado, open to public na you are a worker of that company, you are an employee or employee ng company na yan. Pero si Madriaga, mukhang nagtatrabaho sa dilim, mga kababayan. Hindi aswang. Hindi ganon. Hindi rin pok-pok. Ha? Kumbaga parang mga kababayan palihim ang kanyang gawain. Palihim yung kanyang trabaho. 'Di ba? Spy, parang ganon, mga ka-GP Natics. Ngayon,
Mga pinagagawa sa kanya, pagkuha ng pera mula sa Pogo. Pagkuha ng pera mula sa drug lords. 'Di ba? Tapos mga kababayan, yung iba pa na mga trabaho ni Madriaga ay maglinis ng kalat kapag meron daw nagiging gusot o nagkakaroon ng problema sa gobyerno, mga kababayan, 'di ba? Nagkakaroon ng problema itong si VP Sara Duterte. Ganon ang ginagawa niya, tagapaglinis. Masyadong malawak. 'Di ba? Masyadong malawak yung tagapaglinis. Maaari kasing pag may mga gusot, mga kababayan, ipinatatahimik na lang nila yung mga kalaban nila. Di ba? Maaring ganun eh. Kasi ganun ang taktika o ganun yung estilo ng mga Duterte, patay, patay, patay. Tama? Mga kababayan. Kaya lang, ang hindi ko matanggap dito, hindi ko talaga lubos maisip, Iglesia ni Cristo, tapos nagpapaalipin, nagpapasakop sa mga tao na mga halangang kaluluwa, na may mga masasamang mga plano, may mga masasamang mga gawain. 'Di ba? And mabuti na nga lang eventually, eto, mga kababayan, kung hindi pa sila nagkaroon ng alitan ni Harry Roque, hindi pa siya napakulong, ay baka hindi pa siya magsasalita laban kay VP Sara Duterte. But the reality remains the same. Mga kababayan, siya po ay nagtrabaho sa ilalim po ni Digong Duterte, sa ilalim ni Sara Duterte, na may mga illegal na gawain. 'Di ba? Illegal, mga kababayan, dahil syempre pera ng Pogo, pera ng drug lord, di umano ayon sa kanya. Pero bakit hindi siya kumakanta? Bakit hindi po siya, mga kababayan, nagsasalita noong mga panahon na 'yon? 'Di ba? So, parang ang dating kasi sa akin, pag Iglesia ni Cristo, akala ko super tino. Kasi, mga kababayan, alak, bawal sa kanila. Babae, bawal sa kanila. Pero alam naman natin, sa likod ng mga bawal na yan, ng mga tagubilin, meron talagang mga pasaway. Diba? Meron talagang mga pasaway. May mga babaero dyan, may mga lasinggero, at kung ano-ano pa. Mga kababayan. Pero, naging ano siya, naging parang vulnerable para sa mga Duterte na kunin ang mga member ng Iglesia ni Cristo para magsagawa, mga kababayan, ng mga bagay na parang ayaw nilang ipagkatiwala sa ibang tao. At iyan po yung maririnig nyo sa video na pag-amin ni Digong Duterte, bakit po niya kinukuha ang mga Iglesia ni Cristo. Napadikit talaga sa lupa kaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as Okay, hold on. Mga kababayan, may tanong dito si Ma'am Marianita Pantonial. Laking tanong, bakit ang isang member ng Iglesia ni Cristo, ganyan ba kadali na ginagamit sila ng mga Duterte? Hindi ba yun alam ng leader sa religion nila? Meron pa akong isang tanong dyan, Ma'am Marianita Pantonial. Hindi naman kaya, mga kababayan, okay? Meron din itong tinatawag na, ano ba yun? Meron concern ng nakatataas. 'Di ba? Palihim lamang. Hindi natin alam. Patanong ang gusto kong sabihin, mga kababayan, hindi kaya may concern din ito ng nakatataas? Kasi tingnan nyo kung naitatanong natin yan, kung alam ba ng nasa itaas yung ginagawa ng mga nasa baba. Eto na lang si Marcoleta mismo. 'Di ba? Sabi ng nakatataas, sabi ng tagubilin, sabi po ng kanilang sorry guys baka medyo lumalagpas ako, pakisabi na lang. Sabi po ng doktrina ng Iglesia ni Cristo, tanda ko pa yan nung ako po ay nadoktrinahan, 'di ba? Tandang-tanda ko na sinasabi dito, bawal ang makialam sa politika. Bawal ang lalong-lalo na
pumasok sa politika. Pero mga ka-GP Natics, 18 years na eh. Si Marcoleta sa politika, 19 years na. Ngayon, di ba? At madadagdagan pa ng another 5 years yan kasi ang ang stay niya sa Senado ay 6 na taon. So, 18 plus 6, magiging 24. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, hindi po rin nila tinitiwalag si Marcoleta. 'Di ba? Kung ang sasagot ng mga iba diyan yan ay calling ni Marcoleta. Paano niya naging calling 'yun? 'Di ba? Ang calling ni Marcoleta, mga kababayan, bilang Iglesia ni Cristo, okay? Wala po doon sa saan? Sa politika. Ang calling niya, dahil ang trabaho niya ay abogado, mag-abogado. 'Di ba? Kumuha ng mga kliyente. Hindi po yung sa politika na naka-align yung kanyang buhay, baging yung kanyang anak, na alam ko ay Iglesia rin ni Cristo. O, doon tayo nagtataka. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Margie Barcibal, Money Talks, GP. Sabi ni Jester Hamante, INC ako pero sa tingin ko, kaya nalagay sa ganyang sitwasyon dahil kasalanan din niya, buntot niya, hila niya. Ayon. Mga kababayan, tama rin si Jester Hamante. Okay? Malamang sa malamang, ginusto niya rin yun. Di ba na inuutos-utusan siya, kumuha siya ng mga illegal na mga bagay, nasa tao pa rin yan. Di ba? Hindi rin yan, para maging balanse in fairness sa member ng Iglesia ni Cristo, nasa tao rin yan, mga kababayan, kung sila po ay magpapasakop doon sa mga nag-uutos sa kanila ng kawalang hiyaan. Tama? The way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called or baka may mga ibang consent at may concern. Tama po, tama. Ano ba yung nasabi ko kanina? Concern. Sir Terence Villanueva, thank you so much. Consent, okay? Concern pala yung nasabi ko kanina. sorry. tao pa May consent. Ay kung ito lang naman, it's all about me. Oo. Di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Sa madaling sabi, mga kababayan, ayaw niya na meron pa daw a-attend na iba. Ayaw niya pa raw na may madadamay pang iba na magtuturo pa sa kanya. Ito ay isa sa mga video natin, mga kababayan. Yung pinangako ko po kanina, hinanap ko talaga to. Inisa-isa ko yung video ko. At yun, mabuti nga nahanap natin Talagang inamin dito ni Digong Duterte yung pagkuha niya sa mga Iglesia ni Cristo. Aminin na lang daw niya. Ako na lang. Bakit pa magdadamay ng iba? Takot ka nga sa ICC. Si Sara nagsalita na. Ang kinakatakutan niya, kaya hindi siya tumandem at ayaw niya manalo si Lenny kasi ayaw niyang papasukin ng ICC kasi daw si Lenny sigurado direct na magsasalita against sa kanila at makikipagtulungan sa ICC para mahuli sila. Ako na mismo ang tawagin nila. At ibibigay ko sa kanila. Bohola na wife in Poland, shout out. Gusto nila. Aha. Ayan Yung gusto Quadcom. nila, hindi ko gusto. Quadcom. Patawag nyo to. Tingnan natin kung buo ang yagbols netong matandang gurang na to. Matanda na gurang pa, no? Hindi, tingnan lang natin kung baka mamaya kagaya rin to ni Baste. Sasampalin daw niya si si Torre. Pero mga kababayan, nandun na si Torre sa Davao, hindi man niya sinampal. Itong si Digong, ewan ko lang kung pupunta sa Quadcom. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Sige. Ganon ang Puro yabang ka lang daw, Diggs Wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ako ano gusto naman, nyo itanong. kagaya ito ni Ruena,
Si Regina Garma. Oy, oy. Yung uyab. Uyab. Garma. Ha? Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Mhm. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me Mhm. to take care sa droga. Oo. Yun ang totoo dyan. Oh, mga kababayan, sa kanya na talaga nanggaling. Na totoo yung sinasabi ni Garma. Na si Garma ay nakatutok talaga sa droga. Kaya yung sinasabing reward system ay totoo. 'Di ba? Sinabi nga rin ni Bongo, si Bongo na nagsiwalat. Meron diyan na tuloy pa rin yung reward system. Pagbuhay 500,000, pagpatay 1 million, kapag nanlaban 2 million. Oh. My God, I hate drugs. Kita nyo? Sa bibig ng galing na si Garma ay talagang nakatutok sa drugs. Oh. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma. Okay, eto na yon mga kababayan. Kasi dito, eto yung katanungan Itinanong to mismo sa Quadcom. Pero itong interview na to ni Sal Panelo kay Digong Duterte right before na humarap sila sa Quadcom, mga kababayan, inamin niya na talagang siya po ay nagpahanap ng Iglesia ni Cristo na mamumuno sa Davao Model. Eventually, and unfortunately, doon sa Quadcom, sabi niya ganun, why should I? 'Di ba? Bakit daw siya magpapahanap ng Iglesia ni Cristo? Doon sa Quadcom, iba na yung naratibo. Ganyan si Digong. Pero dito, mga kababayan, ay inamin niya po na talagang siyang nagpahanap ng Iglesia ni Cristo. Na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Mm. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Mga kababayan, inutusan niya talaga si Garma, di ba? Inamin niya na kumuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo bakit, Sal? Kaya Iglesia ni Cristo ang gusto kong ipakuha dahil may tiwala ako pagdating sa pera kapag may ipapatrabaho ako. Diba, mga kababayan? Maliwanag ng paliwanag. Pag may ipapatrabaho, dahil may tiwala na yung pera ay hindi daw magagastos or hindi gagastusin. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, Oo. sabi ko magkuha ka. Hindi Inamin din niya. Maliwanag, inamin din niya. Na Katonying wag ka nang rito, wag ka nang pumalag. Alam ko pumalag ka rito. So sabi niya, may narrative ton na kumuha ka ng Iglesia ni Cristo kasi sabi ni Digong, siya sa bunganga niya, totoo, kasi may tiwala ako sa Iglesia kahit na sa pera. Kaya inutusan ko, ayan na. Tapos sabi ni Tonying, alisin daw mga kababayan. Alisin. Marcoleta, ano masasabi nyo rito? Na si Digong na ang nagsasabi na totoo yun. Yung narrative, ulitin ko, para lahat tayo makapakinig. there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila.
Oh, mga kababayan, hindi gagastusin at hindi ibulsa ang pera na ipambabayad sa project na ipapagawa mo sa kanila. Ang tanong, mga ka-GPnatics, ano kaya yung proyekto? Ano kaya yung ipapatrabaho mo sa kanila? Mga kababayan, mayroon na kayong mga idea kasi kung si Leonardo ang inutos sa kanya, mga kababayan, Davao model pagpatay, 'di ba? Sila yung namuno daw sa pagpatay kay Wesley Barayoga. Oh, tapos ito naman si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay inuutusan na kumubra ng kabang-kabang pera doon sa Pogo, maging dito po sa mga drug lords. Sa makatuwid, lumalabas dito mga kababayan na parang hindi ko naman sinasabi agad-agad na illegal ang inuutos. Pero parang ganun eh. 'Di ba? Illegal na pamamaraan. Yung mga proyekto na tinutukoy nitong si Digong Duterte, mga kababayan, ay puro illegal. Hindi naman natin pwedeng sabihin na may proyekto kang ipapagawa doon. Bakit? Iglesia ni Cristo. Bakit Iglesia ni Cristo kung matino na proyekto, mga kababayan, bakit Iglesia ni Cristo pa? Remember, mga kababayan, sa gobyerno natin, napakadami po ng mga agency kung talagang proyekto. Nandiyan ng DPWH. 'Di ba? Anong klaseng proyekto ba 'yan? 'Yun kasi ang hindi malinaw doon eh. Kaya ngayon iniisip natin, Iglesia ni Cristo ang hinahanap, yung mga hinanap si Leonardo. Ano ang pinagawa sa kanya? Pagpatay. 'Di ba? O pagpatay. Kay Garma, mga kababayan, pagpatay din. O marami pa sila mga Chinese na mga chinugi. O dito kay Madriaga, Intel Works. Mga kababayan, pag-profile ng mga taong nakapaligid kay VP Sara Duterte. Ano pa? Pagkubra ng mga pera galing sa Pogo. Pagkubra ng pera galing po sa mga drug lords. Paghahatid ng mga sasakyan. Na may mga lamang pera. Tapos iiwan lang doon na nandun din yung susi. Kung iisipin natin, nandun na. Mga kababayan, wala ka nang ibang iisipin pang iba eh. Na dirty works talaga, yung mga proyekto na yon na pinapasabi or inuutos nila Digong Duterte doon sa mga iglesia ni Cristo na binabanggit niya. 'Di ba? Kasi wala na akong ibang maisip na ano bang proyekto yon na matino. Hindi naman pwedeng proyekto. Halimbawa, kasi pag sinabi mong project, baka may project tayo na, na magpatayo ng ganito, magpatayo ng ganyan. Bakit Iglesia ni Cristo? Sa dami po ng mga agency natin, government agency na pwedeng lapitan ni Digong Duterte para mag-asikaso kung anumang proyekto yung sinasabi, kung mga building, house building, hospital building, at kung ano-ano pang mga building, di ba? At kung ano-ano pang mga ibang mga proyekto, napakaraming agency na pwede niyang lapitan. Bakit Iglesia ni Cristo pa? Kaya tayo nag-iisip ng hindi maganda. Dahil itong mga nakuha nila, ang trabaho, hindi rin maganda. Sa makatuwid, yung proyekto na sinasabi niya ay proyektong dirty work. Sabi ni Ayu, basta nasa side mo kulto ni Manalo, wala kang pangamba, lalo pag eleksyon. Sabi ni Mama Sen Malenan, shout out. Pogo drugs para may utusan sa ganyang project. Kaya pala GP yung pinapatay na Chekwa mismo sa Davao, Zelda. Isa pa yon. Kasama yon, Mama Rose Oy Matsu. Isa rin yun sa mga pinag-utos, di umano Ayon po dun sa investigasyon ng Quadcom. Inutos yun kila Colonel Leonardo. Diba? Na ipapatay yung mga Chekwa na yon sa loob ng kulungan. Dirty work, mga kababayan. Mas malaki kasi kitaan sa government, kaya pabor na pabor sa INC na may pwesto sila. Grabe ka talaga, Digonyo. Isa kang kulto? Tama ba yun? Itong si Marcoleta ang umahatak pababa sa INC dahil panay ang dikit sa mga dutae. Kaya pati member namin napapahamak, sabi ni Jester
Hamante. Oy, si Jester pala ay member din ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, maraming salamat sa mga nag-i-stay na member ng Iglesia ni Cristo. Baka mamaya magulat ako. Ang naka-unsub na naman sa akin, 100, 200. Katotohanan naman yung inaano natin dito mga kababayan, ang pinapaliwanag natin kasi hindi pwede nating ilayo Yung pinahanap ng mga tao, yung mga member ng Iglesia ni Cristo, ang anong ginagawa nila, anong trabaho nila. 'Di ba? Dirty work. So, alangan naman sasabihin ko maganda yung pinapagawa ni Digong Duterte sa kanila. Mga kababayan, hindi naman pwedeng gano'n na sasabihin ko, hindi, maganda yan, may mga project yan na ganito, ganyan. Wala naman tayo nakikita. Ang nababalitaan natin, pogo, droga, drug lord, pagpatay, mga kababayan, Davao model, pagbibigay ng reward system, anak ng baka, ano pa maiisip mo doon? Sa madaling salita, yung mga tao, 'di ba, na mga member ng Iglesia ni Cristo, parang ang dating kasi sa akin ganito. Pag sinabi kasing Iglesia ni Cristo, mga kababayan, parang hindi mo pag-iisipan ng masama. So mas ang datingan kumbaga hindi paghihinalaan ng taong bayan kapag or ng otoridad kapag member ng Iglesia ni Cristo kasi tingin nila hindi mabait 'yan. Iglesia ni Cristo 'Di ba, Papa Ronnie? Shoutout sa inyo ha. Madali daw himukin ang INC, sabi ni Ma'am Margie Bercival. May mga killer pala sa INC, sabi ni Ma'am Sen Malenan. Ay, hindi sa atin ang galing yan, Ma'am Sen Malenan ha. Galing yan mismo sa investigasyon ng Quadcom. At ayon po yan, mga kababayan, kila Ruina Garma, dito kay Colonel Leonardo, di ba? Doon sa pagbatay kay Wesley Barayuga, na dati pong opisyal ng PCSO dahil nga hindi ata, ito ata yung kumukontra, mga kababayan, doon sa mga STL. 'Di ba? At syempre, naghahanap ng butas laban dito kila Digong Duterte at dito kila Rina Garma that time. At hindi nila mahawakan sa leeg. Kaya pinatsugi. Sabi ni David Saludo, Idol GP, hindi naman tayo tangat bobo para di natin maintindihan ang sinasabi ni Digong. Daming nakaririnig. Mga sinasabi ni Digong Dutae, INC, si Ramil Garma, Cubeta, Eduardo Manalo, kulto ng INC, Judas. Digonyo isang halimaw at kulto, sabi niya Dominador Pitalio. Ma'am Ederlyn Malabanan ng Anchorage, Alaska, shout out. Mismo si Digonyo tumawag kay Garma kung tegi na yung dalawang tsekwa ginawang baboy. Tama. Isa pa yan sa naratibo, di ba? Mga kababayan, yung ginawang dinuguan. Sabing ganon. Parang ginawang dinuguan kasi parang totoo, madali ka suportahan ng INC basta may pera ka, sabi ni Erotica God. Totoo bang may sariling army ang INC? Well, mga kababayan, base dun sa balita ni Pebbles Talakera, 'di ba? Marami ng di ko rin na sigurado ha, pero kung papakinggan mo yung sinasabi ni Pebbles at yung mga larawan niya, mga kababayan, lalo na kapag sila ay nagpupulong, kaya lang, syempre, hirap din magsalita kung wala tayong ebidensya ng pinanghawakan. 'Di ba? Malinaw na ang ibang member ng INC nagagamit sa kasamaan, sabi ni Ma'am Ninita. Good evening, GP, watching firmly pa, Batangas. Hello po, Benji Tedios. Ang tingin ko sa INC ay nagkakanlong sa mga kriminal. Magising nga kayo, INC, kala nyo kayo ang may pinakamalaking membro. INC Roman Catholic ang pinakamalaking simbahan dito sa Pinas, sabi ni Dominga Ortiz. Sabi ni Mama Sen Malanes, GP, narinig ko galing sa bibig ni Verdugo. Totoo yan, may mga killer. Ang INC mismo, sabi ni Erlinda Margo Amre. Baka mga simbahan ni INC, baka mga simbahan ng INC pinagawa niya. Mga kababayan, hindi ko rin alam, no? Paghinggil po dyan sa mga pinapatayong kapilya ng mga INC, hindi natin alam kung saan nanggagaling. Pero sabi naman ng iba, dahil yan daw ay nanggaling lang sa mga abuloy. Pero grabe, sobrang ambilis
ng pagdami din, no? Pero mga kababayan, may mga bagay talaga na hindi tayo pwedeng pangunahan. Ang pwede lang natin gawin ay talagang tayo po ay magbigay ng opinion sa mga bagay-bagay na naririnig natin. Base din po sa nanggagaling sa mga bibig mismo ng mga taong ito na bakit INC ang paborito nilang kunin. 'Di ba? Sa bibig mismo ng berdugong si Digong Duterte, mga kababayan, dahil napapagkatiwalaan ito pagdating sa pera at hindi ito gagastusin, ha? At siguradong may babayad ito sa proyektong ipagagawa sa kanila. Oh, 'di ba? Sabi ni Ma'am Erotica Gan, dati akong INC, 11 years tumiwalag na lang ako nung mag-pandemic. Pares tayo. Ako naman, mga kababayan, may ibang kwento, di ba? Kabsat, Makwan. Ako naman, kinuwento ko noon kung bakit ako nanlamig sa kanila. Okay? Maayos naman ang paglabas ko sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Para din kay OJC, maraming sundalo. Yun, mga ka-GPnatics. Okay? So, ito naman, ang pag-usapan natin. Iwanan na natin yan. Baka mabugbog tayo ng gusto dyan. Oh. At saka, baka marami tayong masabing hindi maganda. Kasi nanggigigil talaga ako sa mga to, no? Pag-usapan natin, itong pagiging abusado ni Goma, mga kababayan.